foundation. Foundation, sabi tayo. Ito po yung aming, dito lagi yung mga bata. Dito kami nanonood. Yeah, this is the living room. Hello there! May bata rito. Hindi, ano po pala ito? Bunso. Yung bunso. Hello! Hi, George. Hi, George. Tita Karen. Hi, O, George. di ba? Ito lang ang babae mo. Opo. Hindi, sa mapakinggan. Yan po yung babae Yeah. anak. Apo. Oh, nag-iisa to, nag-iisa. So, how is he as a dad? Ape. Api ako. Ape? He's a slave to his children. Oh my Anything gosh. they say, he just bows. So, dito, under siya. Nila. Hindi naman, Nila lang, nila lang. Nila, sa'yo hindi naman. Eh, under ako. Did you get an interior decorator? Actually, kami lang katulad nga ito, parang... pakita mo nga to, ang ganda nito. Parang puzzle to na... Oo. Nag-swak nga, sinukat lang namin, deliver. Uy, okay, maganda. Oo. Pero I noticed, mahilig kayo sa mga sculptures. Like for example, ito, Kenneth Cobonpoy, ito. Right? Actually, they're gifts kasi. Ang ganda niya. So, Oh, and these, ito rin. well, no, that's from Henry Hotel. Ang It's one ganda. of those things that they make in Henry Hotel eh. Very nice. Saka ito, hindi po kasama. Pagkain ng mga anak ko yan. Pagkain ng mga anak Kung niya. saan iniiwan. And look at this. I like this part. Diba? Napakaganda ng pagka-curate. Ang lumalabas sa mga litratong ito talaga, Benji Paras, you are such a family man. Yes. Siguro na rin na maganda yung age ng time na kinasal kami. Ito na yung time na parang laylo na. Oo. Andito na lahat. Kumbaga satisfied dito. Kumbaga work and family. Yun na lang. Yun na lang yung... Tanong ko sa'yo, Lino, paano si Benji bilang asawa? Hindi siya mushy, pero thoughtful. Sweet. Hindi siya yung mga regalong ganito, regalong ganyan. Pero syempre, over the years, kasi we've been married for 17 years. Oo. na alam na 17 niya- years, pero 6 years together. 5. 5, o tinan mo. Mali ako So, Six na 17 sabi ko. 17 plus 5 or yung Yeah. 5 na sa 17 na? No, plus. Plus. Wow, so Plus. technically, 22 years na kayo together. Yeah. Oo. 23 this year. Wow. Yeah. 23 years for, in the basketball and showbiz industry, that's not easy. Sa lahat ng temptations rin, lalo na sa industriya, no? What is the secret? Na-advise ko sa lahat, especially who wants to get married, sabi ko, be at the age 30. 30 or 35. At yung time kasi ngayon very, yung priorities mo, na binaba mo na eh. Oo. Hindi na marami, konti na lang. So, yun yung isang nakita ko. How did you know he was the one? Ang ganda kaya nila. Oh. He was very hardworking. You know his history as a basketball player, so very driven. So alam ko naman na yun na yung path. Tapos, Pero hindi mo naisip na, nako, si Benji Paras yan. Ako, pakasakit ng ulo to. At baka ang dami kong kakumpetensya dyan. Kasi 30s na siya when we got married eh. So, I was just hopeful na tapos na siya doon. Okay lang, cute. Ito yung mga aso. You have two now. Apo. Yes, Oh, yes, cute, cute. Actually, we used to breed dogs. Oh, okay. So, pero we stopped na rin. Mahirap rin eh. It's a commitment mag-breed ng dog. Monster Slam para kay Tower of Power. Sumabay ka pa! Unang-una, naisip mo ba na ito ang magiging takda ng buhay mo? You mean from basketball going to showbiz? Hindi, ma'am. Una kasi mahihain ako eh. Kaya lang nung of course, high school, andyan na yan. Yung mga barkadang makukulit, nadamay. And then, I like to watch comedy film. Hindi ko alam na mapipiko yung siya sa akin eh. Binibiro ko lang naman siya eh. Binibiro? Kilala kong kaliskis mo, oy. Lalo na yung mga panahon nila Tito Dolphy, Tito Panchito, and ayun na yung mga era nila. So, yun yung nasundan ko. Pagpasok ko sa bahay mo kanina, this is your second family, you're very happy. You now have 3 children. Kami kasi ng wife ko, nag-meet kami. I was still playing professionally. Nagkataon lang, yung court where we practice, doon yung preschool sa tabi. And doon ko siya na-meet. And then, doon na lahat nag-start. After 6 years, we decided to get married. Paano mo ilalarawan ang pamilya mo ngayon? Magulo. Magulo na masaya. Para kaming cartoons. Ako kasi hindi naman ako strict on dad. Pinaubaya ko na sa wife ko yun. I told my wife na I've been there, ako nag-alaga. So this time naman,
sa'yo naman. So, sa'yo yung pag may sa school, homework, lahat. Pero other than that, sa akin. sa Pero ate ko. masasabi natin, this is your second chance at love. You've had 2 chances. Yes, yes. Palagay mo, bakit ito na ang talagang pamilya para sa'yo? Alam naman ng relationship, it's a trial and error. So, pag hindi, trial ulit. So, I'm just lucky na this time, second lang, okay na yung trial. Wala pang error so far. And palagay mo, why is it that it works this way now with Lai? My wife is a preschool teacher and also yung nagkakaintindihan kayo. Yung 6 years na pagkakasama namin before getting married, siguro that's the key. Yung Pero may nagkakaintindihan. nagbago ba sa'yo? Of course, dadaan ka sa pagkabata na pag nagaya yung mga friends mo na, oy, ano tayo labas. Of course, gusto mo naman iba yung kakwentuhan, ganyan. Pero this time naman, namimili na ako. I'm satisfied staying home. Would you say when you were younger, ano ba ang issue nun? Mabarkada ka? Hindi. Hindi naman. Kasi I was playing at that time. At seryoso ko ron. So, yun nga yung isa sa factor na maraming nagaya. Sabi ko, wala pang break eh. Basket pa eh. So, yun, nakaschedule. So, hindi rin ako mahilig lumabas. Kamusta ka sa mga anak mo? Let's start with Kobe and Andre. I'm okay with them. Lumalabas kami. Kasi may kanya-kanya na silang tirahan, of course. And Andre is 28, Kobe is 26. We travel, we go out guesting. Kami magkakasama. Oo, so you've remained close as Of father course. and sons. Actually, not only father and son. Kumbaga parang magkakaibigan. Yeah, they call me dad. Kaya kwentuhan kami, parang magbarkada. Pero when it's time to be serious, give them advice, andun pa rin ako. At Ganun si pa rin. Kobe, basketball din. Si Kobe, una kasi, tuloy-tuloy siya nag-basketball. Naglaro siya sa States, nag-try, and then bumalik dito for college, and then he played for Japan for 2 years. And now he's resting and then trying to come back this year. Si Andre naman, he was also playing, sabay sila ni Kobe, kaya lang he decided na I'll give basketball to Kobe. Then, I still have showbiz. Kasi pinagsabay ko yung showbiz. Nakita ko sa kanya eh. Sabi ko, pwede kayo. So sabi niya, I'll stick to showbiz na lang. Dito po ang aming... Dati this used to be a dining room. During the pandemic. Dito sila Classroom. online class. Ito lahat gamit ni girl. Kasi ito na yung classroom niya eh. Hindi siya pwede makishare sa Kasi boys. Montessori eh. So, she really has a lot of materials. Oo. Ay, Ito ang yung ganda. tables ng boys. for the boys. So, syempre, kailangan may solo yung isa. Oo. So, ginawa niya ng paraan. Oh, this is so nice. Ito yung dati open space, dito naglalaro yung mga bata. Pero now, ayun nga, siya yung nagbigay ng idea sa akin. We built this in 2015. Okay. So, The extension. Dati Ang ganda ito. May sliding door dito. May sliding door, tas open ito. Actually, dapat ano siya, basketball court. Pero ang ending, naging sampayan na lang. So sabi namin, sayang naman yung space. Agree, it's so beautiful. Look at that. Maaliwalas. They have open windows over there. Ang ganda ng dining table mo. Thank you. This dining set. Idea rin niya yan. Sige, explain mo na yung pagiging raw. Gusto lang namin live wood na malaki. So we went to Tagaytay. Yung mga furniture makers doon. So you choose your own wood. So eto na, ginawa, finish nila. Actually, Fininis. ano to, parang 7 people. Yeah, 7 people had to carry this. Kaya Kasi you nung- cannot move it. You Kaya cannot nung move it. nilagay nga nila, sabi sa akin, Sir, ayos na. Ay, sabi ko, mali, dito pala. Tapos nakatingin lang siya, sabi ko, hindi, joke lang. Okay lang. So it hasn't moved the past 8 years. Guys, kasi nga ang bigat. Tignan niyo Yes, naman yung mabigat ilalim siya. niya, yung paanan niya, oh. Hindi mo to magalaw. You have an open kitchen. My favorite in the house. Kasi ito, ma'am, mahilig manood ng From Morning Till Night, HGTV. Kala ko ikaw. Hindi, ako, second na lang ako. Hindi, favorite kita kaya lang nagtatrabaho ka. Yeah. So pag nandito ka na, sa'yo na. Sa- Nakafocus. The kitchen is almost as big as technically the kids' den and the dining. Good enough space to move around. Sometimes people gather together here. Actually, this is New office. her space. And pagigising siya, may TV ron. Nanonood Oo nga, lang siya. Ito yung HGTV. Very Ang space ko doon, dapat kinuha ng anak ko eh.
So, dun lang ako sa dining lagi nakaupo. Pero mukhang you put in specific personal touches. So these are subway tiles. Actually, karamihan dito, wala kasing contractor, wala namang interior designers. Sa madaling paano salita makita po, namin? nagtitipid kami. Yun na lang po yun. Ayan, binili namin. So, sabihin ko dun sa gumagawa, ilan ang kailangan mo? Ma'am, ganito. So, ayan. What's your favorite part sa kusina mo? Siguro ito. Kasi ito, butcher block ang tawag dito, di ba? So, this was customized also. Para at least ito, matibay. Matapunan, or mag-chop ka, okay lang magasgas-gasgas ng konti, pero hindi siya masisira. Oo. Benj, alam mo, sa pinanggalingan mo no, na hirap, when you look at your life and you see your house, your investments, everything, how do you feel? Can't complain. Wala, ando na lahat. I'm very happy na I'm contented with this. He's not a proud person. Very humble. I always tell him, you have to believe in yourself more. Talaga? Yeah, you have to believe in yourself as much as we believe in you. Uy, Kasi minsan, Hindi. minsan hindi eh. Hindi eh. Inisip na parang hindi. Kaya mo. Kaya mo. Imagine si Benji Paras. Yes. Ano kasi ako eh. Sa basketball, alam niya Oo. yung worth niya. Pero Pero sa after ibang- basketball, siguro kasi nag-retire na, yung age na niya, marami ng mas magaling na sa kanya ngayon. But no one has achieved what you have achieved. That's true. Pero we'd like to remind everyone na yung pagkakapanalo niya ng Rookie MVP, aside from the stats, merong voting eh. Voting ng players, ng press, ng people from the PBA. If they vote for you, what does that mean? Pero may kasabihan tayo na the higher you go, the more attacks you will have. Oh, yan. 'Di ba? Kasi Yeah. ang binabato mo ay ang puno na may bunga. Di ka naman nagbabato ng punong walang bunga. Ang taas pa ng puno, di ba? Oo, di ba? Oo. At ito naman, ang tatlo mong mas maliliit na anak. Yes. Gusto mo ba mapasok rin sila sa basketball? Honestly, nilayo ko na sila. Yung isa kong anak, eldest ko, pinag-football ko. Hinahatid ko pa yan sa practice ng football. And then, mamaya konti, nakita ko wala na. Nandun na. Nagbabasketball, nagpapabili na ng basketball shoes. Wala, andun talaga. It's in the blood. So, ngayon, they're nasa varsity sila. And then, very thankful ako na after nung pandemic, naglabag, nagdatingan yung maraming league. So, sumali sila na develop. And, ayun, akala ko I'm going to stop watching basketball na eh. So, hindi pa pala. Pero may pangarap ka ba na iba para sa mga anak mo? Kasi Benji Paras, my God, 2-time MVP, right? Nakaka-pressure sa anak yun, ah. Ang sabi ko sa kanila, why not? Pero sa amin ng wife ko, napag-usapan namin, no matter what happened, itong tatlong to, kailangan graduate. They need to graduate with a degree. Who knows? Baka hindi rito yung path mo. Baka sa ibang bansa. At least, darating ka ron, meron kang diploma. Pag-usapan natin gaano kahirap ang buhay ni Benji Paras nung bata ka. Nung araw natatandaan ko may mom, yung lola ko, nakatira kami kasama yung mga kapatid niya. Parang we were 4 families in one apartment. Tatandaan ko nung kumakain kami sa hagdan. So anyway, bumukod-bukod na, and to make the long story short, may nakakita sa akin sa isang barangay na sabi, oh, do you play basketball? Yes, sir. They want to try out for San Beda High School. Sabi ko, yes, sir. O, sige. Siyempre, of course, malilipat ka San Beda. Uy, napapanood ko to, NCAA. So, tuwan-tuwa ako. And then, nag-try out ako. And then, luckily, nakuha ko to play for the NCAA. I was only 13 at that time, first year high school. And then, sinabi nung coach, okay, so, naayos ko na, may pantuition ka, wala po. Coach, sabi ko. So, sige, mag-enroll ka na, pumunta ka na sa cashier, pay the 500 pesos miscellaneous fee. Pagtingin niya sa akin, andyan ka pa, wala po akong 500. Okay, bumunod sa wallet. Sige na, bayaran mo na. Tapos, kumuha ka ng bumili ka na ng libro, yung mga kailangan mo. Pagtingin niya, andyan ka, wala po akong pambiling libro sa ano. As in, wala talaga. Usually kasi pag pumapasok ako, pamasahe lang and then may baon ako. That's it. So, hindi ko na alam kung paano ako na-enroll nung nanay ko. Tapos nabalitaan ko na yung isa sa classmate ko, yung dad niya, na very fan ng basketball, ng alumni. Siya yung nag-ayos from first year to
fourth year high school, lahat ng expenses ko. Actually, pag tinatanong ako, sinasabi ko lang, it's destiny. Kasi ang nangyari niyan is I played for the SAA, first year ko, nag-champion kami. And then, tapos sumali kami sa ibang liga, natapos yung fourth year ko, nakapag-champion kami. And then yung last 2 years ko, MVP ako. Tapos noon, marami schools na pumapasok mo ko. Nag-decide ako sa UP. And then, nag-champion ulit kami, making history after 47 years. Tapos tuloy-tuloy na yun. Nakuha ko national team. And then, after 3 years, nagpa-draft ako for the professional league sa PBA. Nakuha ko and then, nakuha ko yung first rookie MVP. Tuloy-tuloy na yung career ko. Nakatapos ako ng 15 years sa paglalaro. And then, kaya nga naisip ko na, yung iba kasi they're choosing their path. They wanted to be this. I wanted to be like that. Pero ako yung parang, yung basketball, no, dito ka. So, sila yung naglagay sa akin dito. So this is your man cave. Opo, sinasabi ng mga anak ko, Dad, ba't kailangan pa yung jersey ganyan? Sabi ko, yan yung reason. Ba't may bahay kayo? Ay, ang ganda rin yan ang reason ba't may bahay kayo. Pag-usapan natin etong mga uniforme na nandito ngayon. Of course, ang San Beda. Ito yung unang team ko, high school. First year high school, San Beda. And that's my first jersey number. From San Beda, ano ang pangalawa? Sumunod itong UP. Ang number mo talaga is 14. 14, dyan nag-start yung number ko. Kaso, nung nag-national team ako, I need to give way. Yung veteran player is using number 14. So, bumaba ako. 13 yung nearest. At di ka natakot nun kasi di ba minsan takot ang mga tao sa number 13? Hindi, lucky 13 yung nasa isip. Lucky 13. Okay. Buti na lang, di ko naisip yun. Anyway. So, eto. Sa mga naman dyan, ito yung amateur team. Itong Philip Sardines. Dito, actually, yung pinaka-sweldo namin. Dito ka unang sumweldo. Kasi pag sinabing amateur, sweldo na yun. Ibig sabihin doon, may sweldo ka na. Oo. At Ito, allowance lang to. Anong taon to? When did you join? 1986, guys, 15 years old pa lang ako noon. Magkano sweldo mo noon? 1.5. 1.5? 1.5. How many years were you here? Actually, lahat yan tatlo. Kasi Tatlo. from 86 to 86, 87, 88. Nag-stop ako noong 88. 89, nag-pro na ako. Oo. So, dito na nagsimula. 14 years ako naglaro Sa Pilipinas Shell. sa Shell. Paano nagbago ang buhay mo nung nag-pro ka na? Kasi pag pro, medyo iba na yung sweldo eh. So, parang doon ka na makakapag-ipon and then makakabili ka na ng bahay kung mag-iipon ka ng... Actually, hindi mo nang bibiling ka. Hindi mo sabihin, first year mo makakabili ka na. Kumbaga, yung contract mo, pwede ka na mag-loan. So talagang naging life-changing ang professional basketball. Blessing. Blessing. Napakalaking blessings. Lahat kasi to ladder yan eh. Oo. So, step by step lahat yan. Ito na yung pinaka-penthouse. Ang Wala ka nang pupuntahan eh. Oo, sa pro. Kumbaga, narating mo na. Then that's it. I played for Shell for 14 years and then parang ni-retire ako. Sabi ko, parang kaya ko pa. And then nagtanong yung San Miguel, gusto mo pa ba? Kasi yung isang player namin cannot play same position as yours. Sabi ko, why not? Kasi parang hindi ko And ilang taon ka nung nag-San Miguel ka nun? Pero mga 35. And 35 doon, retired ka na nun sa professional? Maaga because of my injuries. Okay. So after na playing for 2 seasons with them, parang sabi ko, I call it quits na. Siguro enough na dahil my kids are still playing. Parang I wanted to join them and play basketball with them. Okay, and eto naman, pakita Ayan. natin, memory lane. Ito po yung aking first 1989 MVP. At ilang taon ka nito? Pumasok kasi ako 20. Pero in-award dyan December. So 21 na ako nun. Anong pakiramdam mo when you look at these awards now? Nung parang sa akin parang, oh wow. Yeah. Ganun lang lagi na, nagawa ko. And ang sa akin is, ginawa ko ng, hindi ko alam na ando na pala ako. So kumbaga parang nag-enjoy lang ako. Ito yung season na nanalo ako ng MVP at the same time, my first year, so sabihin, ako yung Rookie of the Year. Oh my, at ikaw lang nakagawa nun. So far, ako pa lang. You made history that way. Actually, yes, not only that, but making history dun sa pagpasok ko ng UP. Looking back, anong pakiramdam mo ngayon? Ang sa akin parang perfect timing lahat. Worth it yung ginawa ko, yung hirap, and good decision. Okay, let's move to this. Ayan ang maganda. Oo. That's kita mo yung date.
1999. After 10 years, nag-MVP ako ulit. Wow. Yun. So, ito ang dalawa mong MVP. yes, 2 MVP sa pro. Amazing. Ito naman, Yan these yung are... dalawang All-Star MVP. Okay. At ito naman, yung last year ko sa amateur na nag-MVP ako. Alam mo, napaka-special. 1988, oh. Yan yung last year ko. Yan, nandito. Itong dalawa naman to sa taas. Ito yung aking third year and fourth year high school na last 2 years ko sa San Beda na nag-MVP rin ako. Pero ang touching ni Benja, talagang yung mga kahit student trophies niya nandito. Never mo nakalimutan yun, no? Hindi. Kasi yan yung reason kung ba't ako nandito eh. So ito medyo maano lang. Ito yung 25 greatest player na nakasama ako. Ito yung Hall of Fame na isa rin sa mga importante. Yeah. Ang tindi lang naging papel mo sa industriya ng basketball, the sport itself. Pero mahirap din, mahirap. Like sinabi sa akin ni Tito Abet Gidaben, isa sa mga sikat nating players, naging teammate ko siya. Ang sabi niya sa akin, enjoy ka ngayon dahil when you reach my age, you will feel everything. So actually, nararamdaman ko lahat. Na yung mga joints ko, lahat. Na yung mga tama nung araw na hindi ko naramdaman, bumabalik. So, yun lang. Oo, So, matindi epekto ng matindi. basketball. Yun ang effect. Kaya nga sinasabi ko, dapat ang athlete, you should get as much as you can. Mabayaran kayo ng tama. Oh, because it's not forever. Hindi yan forever and then makatagal ngayon, after a while, mararamdaman nyo naman. Rato si Ferhel Meneses dito. Wow! Benji Paras! May kasama pang foul! Matanong ko lang, Benji, ang mga magulang mo, so ang nanay mo ay Pilipina, Apo, ang tatay mo ay... Pilipino. Ang mother ko is half American. Oo. Mas mahirap yung pinagdaanan ng lola ko dahil yung nanay ko is a GI baby. Pero ba't ganito ka katangkad? You are 6'4". My- For the record, no? Saan ang galing yun? Yung dad ko kasi is sundalo. Your father was an American. No, my Your grandfather. So yung mother ko is half American. Then yung dad ko, pure Filipino. So 1'8" lang ako. I grew up without my dad kasi. So nung nakita ko siya, medyo matanda na. So siguro mga around 5'9", 5'10", ganun. So, naghiwalay ang mga magulang mo when you were small. Actually, yeah, 1-year-old pa lang ako. And how difficult was that? Actually, mahirap. Not only growing up without a father. Kasi lumaki ako parang nalaman ko na yung dad ko pala is merong ibang family. So kami yung nasa labas na family. Ang sa akin parang wala. Nainiisip ko wala yun. Pero there are times na magkakaroon ng mga program sa school tapos kumpleto yung family. So napapatingin akong ganun. Pero siguro for a few seconds lang. And then after nun, okay, wala. This is my life. So ito yung pinagdaanan ko. Parang yung mga kasama ko naman noon sa lugar namin, parang ganun din yung mga buhay. So parang for me, yeah, it's normal. Normal lang. So it's not a negative thing for me. Wala ka bang galit sa tatay mo noon when you were younger? Wala. Actually, nung time na naglaro ako sa UP na noon, actually pumupunta siya noon. Ang galit nga yung lola ko eh. Parang meron ka pang parang mukha na pumunta. Ako hindi ko naintindihan lahat. Of course, bata pa ako. So sabi ko, dumalaw lang naman. So what's wrong? So para sa akin, nothing personal. Pero sa kanila kasi sila yung nahirapan. Nung nagkita kami, sabi ko, birthday ko malapit na. And baka gusto mong sa bahay, kasama ko yung mga teammates. With your mom? Wala na. Yung mom ko kasi nasa Australia na. Okay. Noong time na yun with my ate and lola. Ako na lang mag-isa rito. Ay, nakalimutan ko pala sabihin. Third year high school, nagpunta yung mother ko sa Australia to work. Tapos kami na yung naiwan dito and then ako lang mag-isa. You were reaching out to your dad. Yes, nagkita kami. Punta ka birthday. Punta pa siya. Kainan, konting inuman. Sinami pa niya yung anak niya eh. Yun na matanda sa akin. Okay kami. And then after nun, hindi ko na siya nakita. Sabi ko ano nangyari. So wala namang cellphone pa nung time na yun. Nalatay edad ko. Wala pa cellphone nun. Ang lungkot naman nun. Yun nga eh. So sabi ko paano ko makontak. So anyway, so naging busy na rin ako. Of course, nagkaroon na ako ng pamilya, ganito, ganyan. So nawala na sa loob. And then year 2000, sabi ko, ba't lagi ko naalala?
So sabi ko, nag-try akong hanapin sa Caloocan yun. Tapos isa kong kaibigan, may na-hook up, ganito. Tumawag sa akin, sabi, Gina, yung tatay mo ganito. Binigay niya yung complete name. Oo, nakita na namin, sabi niya. Oo. O sige, saan? Kaso, Brad, nakaburol. Sabi yung gano'n. So, sabi ko, ano? Nakaburol. Tapos kinuha ko yung address lahat, punta kami. Maliit pa, si Anrit ko, ganun, dinala ko. Sumalubong sa akin yung kapatid ko. Sabi niya sa akin, ngayon ka lang. Hindi ko na sinagot. Nag-try ako. Tapos nagkita kami ron, and then, ayun, kita ko. So, nandun, parang lahat, sabi ko, parang sayang yung oras. Pwede pa sanang nagkasama kami kahit pa paano. Is that one of the regrets you've had in your life or may feeling ka na sayang yun? Sa akin, naging sayang, pero sa akin naging lesson. So, pag mayroon akong nakakausap, sabi ko, lalo na sa mga batchmates ko, sabi ko, make time kung buhay pa yung mga magulang nyo. Hindi nyo alam eh. Yung mga anak nyo, teach them to have time with you. Pero did that make you also a better father? Oh, yes. So, yun lang yung isa sa... Kumbaga parang, ano ba tawag dito? Aware ako lagi sa lahat ng nangyayari. Na parang, I need to wake up, I need to check kung ano yung asan okay sila, kung nasa bahay na sila. So, ganun lang. So, lagi ko lang sinasabi, dito lang ako. So, anytime na may problema kayo. Whether nakakatawa yan or nakakaya. Seryoso ang buhay mo, seryoso ka ring tao, pero komedyante ka on air. Grabe! Ang haba na ng buhok mo. Joke lang. Seryoso dahil our topic is about my life. Pero seryoso nga yung buhay ko. Marami akong kasamang komedyante. Pero pag nag-uusap kami, which is nag-open up isa, parang nakikita ko, hindi lang pala ako. Lahat pala tayo malulungkot buhay. That's why they call us comedian. Kasi we're like clowns. Diba? Yung makeup lang natin ang mukha tayong nakakatawa. Pero deep inside, hindi mo alam po ano itsura ng tao without that clown makeup. Oo. Pero dito sa bahay, hindi ako naman seryosong tao. Makulit din ako. Lagi may punchline. Alam mo, matanong ko lang, sa lowest points in your life, sino ang tumulong sa'yo? Yung mother ko. Oo, hindi niya ako masyado natulungan because she doesn't know anything much about basketball. Pero yung nakikita kong sacrifice na ginawa niya, yung pagpunta niya, pagtrabaho, nakikita ko siya na ligaga, pag mayroong akong kailangan sa school, kailangan ng bagong uniform, alam mo yung gumagawa ng way. Nitong tumatanda na ako, na-realize ko, okay ako, nakukuha akong sweldo, pero paano yung nanay ko nun? Wala namang regular na trabaho. So doon ko lang naiisip, nagpa-flashback lahat. So, yung sacrifice na ginawa nila. Actually, ng lola ko sa kanan siya. Na hindi mapapantayin. Ano naman yung iniisip mo? Papa Bear, dito ka na lang ha. Ang tawag sa'yo ngayon ay Papa Bear. Yes. Sa akin kasi that was a teleserye that I did together with Catherine and Daniel. Parang 2012 pa yun. So, yung Got to Believe. And doon nagsimula yun. So, isa kaming family. That's why Papa Bear, Mama Bear, Baby Bear. Pero are you really a Papa Bear in person? Yes. Ano ako, sa mga anak ko, andito ako. I mean, kaya nga sinawag kang Papa Bear na pag may nangyari, as in, bear. So, don't mess up with them. Parang ganun. Sa akin, yung more on presence. At nabigay mo ba yun kay Kobe and Andre noon? Yes. Because you were at the peak of your career. Yes. Actually, kami lagi magkasama nung kahit saan ako pupunta, kasama ko sila. So, nahiwalay lang nung si Kobe nagpunta sa States to play. Tapos si Andre naman dito, continuing his showbiz career. Now, you're also a collector. Eto naman, bukod sa trophies sa kanyang man cave, Actually, hindi naman collection, maliit cute lang. naman ito. Actually, may mga ano kasi yan eh. Like, eto, from the movie Christine. Oo, alam ko yun. Salbahe ang Pero kotse mahilig yan. ka sa cars. Yeah. Na little collectible cars. Yes, ito, I'm sure, Starsky and Hutch. Starsky and Hutch, Diyos ko talagang Oh, 70s ang 70s peg. yan. Okay. Knight Rider. No, ito yon. Ito yon. Back to the Future. Ay, oo nga. Back to the Future. Oo, Michael J. Fox.
Oo, in fairness to you ha, saan mo to nabibili? Online. Minsan Online. sa, nakakatawa. Yung Iisipin mo, ito yung laruan ng mga anak niya. Hindi po. Laruan to ni Benji Paras. na hindi nila pwedeng hawakan. Hindi ba talaga? Hindi. Baka masira eh. To be fair, ito lang ang luho ni Benji Paras. Meron pa akong voltage 5. O, di ba? Masinger si... Oo. Hindi Bala ikaw to. yung iba kasi yung mga luho ang titindi na. Hindi, ito yung... As far as I can remember watching them growing up. So pag sinabi nila, eto meron kaming Mustang sir. Sabi ko, hindi, wala namang value yan sa akin. Kasi hindi ko naman, hindi ko napanood yan eh. Sa lahat ng awards mo sa buhay, you have MVP awards here. What do you consider as your biggest achievement? Ang sa akin siguro is ang pinaka the best na nangyari sa akin is yung natawid ko yung lahat ng mga problema dumating sa akin. Maliit man o malaki, naitawid ko together with my family. Sa akin yun na lahat. Hindi lahat ng basketball player nagtagumpay tulad mo. Siguro anong mensahe mo sa mga basketball players na sikat ngayon? Basketball is not forever. Actually, sa lahat. As long as you're earning, you're hot, parang make the most out of it, invest your money wisely. More on looking sa future. Especially now if you have kids. Ganun. Ayun sa akin, ganun. Meron ka bang biblical verse? Well, yung sinabi lang nung mother ko sa akin, isa lang naman yung verse na sinabi niya, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Yun lang yung alala ko kasi madaling memorize yan. Totoo. Mahirap. Yung iba, yung Psalm 23, andyan lang, ang haba. Yun lang yung pumapasok. And yung sinabi mo kanina, komedyante ko, masaya sa TV, pero marami akong problema na pinagdadaanan. Kaya nga, there are times na dumating sa point na, uy, ito na lang yung pera sa bangko. Ang tagal kong walang trabaho. And then, nakaloan yung bahay. Tapos, so, tawid-tawid lang, mga guestings. Tapos, mamaya konti, tumawag yung bangko. Oh, paid na yung bahay mo. Ha? Ayun, tululuha ako. Sabi ko. Yun nga, I'm so happy and natatawid. Natatawid ko. Yung mga nagpasikat sa akin.